Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Narito na naman tayo sa ating Saturday habit, ang Pueblo Amante de Maria. Ako po ulit si Father Franz, no? Pumahalili sa ating rektor ng ating dambana pansamantala dito sa ating Pueblo Amante de Maria. Binabati natin si Father Nante, no, sa kanyang napakagandang pagpipresenta ng testimonya tungkol sa ating pandaigdigang dambana noong nakaraan, no, sa Roma. At kasama natin ngayon yung isang kasama niya rin sa Roma. Nakakauwi lang, no, ang pinakapipitagang author natin, no, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. So welcome po muli sa episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Yes, Father Franz, maraming salamat po sa panalangin po ng lahat po ng mga ah, tumulong po, lalo na po sa ating pong mga delegation po na mula po dito sa iba't iba mga shrines po sa Pilipinas na umattend po doon sa ating pong event last November 9 to 11, yung pong second International Convention for the Rectors and Pastoral Workers of Shrines na inorganize po ng ating Dicastery for Evangelization doon po sa Roma. So ito po yung napakalaking naging opportunity at exposure po doon po sa ating pong naganap po na pag-promote po sa ating mahal na Birheng Maria sa Birhen ng Antipolo po sa iba't ibang lugar po. Siyempre po, international shrine na po tayo. Kaya po yung promotion po natin, hindi lang po pang Pilipinas, kailangan po ay pang buong mundo. Amen. Pandaigdigan na talaga. Amen. Congratulations sa inyo ni Father Nante at sa lahat ng delegates ng ating pilgrimage na iyon. So Kuya Ivan, ngayon ang ating pagkikwentuhan ay tungkol saan nga ba? Ali po, ito po ay special episode mga kamanlalakbay kasi ang sabi po sa atin tayo po ay nagpe-prepare, pinagninilayan po natin. Ito pong nalalapit po natin na canonical coronation anniversary. Kailan nga ulit na koronahan yung mahal na biro na Antipolo, Father Franz? Ito ay ginanap noong November 28, 1926. Yun. So bali ilang taon na pong anniversary yan? 1, 2, 3, 4. Ilang taon na nga ba, Kuya Ivan? So, magaling sa math eh. Basta ang alam ko lang sa 2026 po mga kamanlakbay magaganap ang Yung 100, centennial, yes, 100 years po 100 ng years na siyang canonical nakorona. coronation ng Our Lady of Peace and So, yun ay Joy. 3 years from now. So, minus Ayun. 3 equals 97. Yun. Oh, ang galing. Okay. So da So Pwede na dahil po tayo doon maging mga historian. kamanlalakbay, gusto po nating bumiyahe sa kasaysayan po ng ating pong dambana. At ito po ay napaka-special po dahil po noon lang pong October, last month po mga kamanlalakbay, may binuksan po tayo na isang napaka-special po na lugar na maituturing po nating special po na center ng culture doon po sa ating Antipolo Cathedral. At ito ay walang iba po kundi po yung ating Museo de la Virgen. Ayan. Yan. So, Brother Ivan, di ba, sa libro mo, meron kang sinabi tungkol sa mga museum, sa Mhm. pagpapalagyan. Yan. Ano ba ang importansya niyan? Well, base po doon sa ating seven aspects po ng isang shrine sa simbahan po natin, mahalaga po doon yung pangpito, yung pong center of culture, sentro ng kultura. Ibig sabihin po, malaki yung ambag ng debosyon ng isang santo doon po sa shrine po na yun sa kasaysayan, sa history and identity, hindi lang po ng isang bayan, kundi po kung syempre po kung national shrine po ito o international shrine ay para sa buong bansa at para po sa buong mundo. Kaya nakita po natin na maganda po meron po tayong museum. Ito po ay hindi lang naman po yung nakikita po natin madalas na kamarin, yung nandun po sa likod po ng imahe ng Mahal na Birhen po doon sa likod ng altar. Bago po ito na bukas na facility doon po sa second floor ng ating pong La Tienda o yung pong bookstore. Kaya po maganda mapuntahan po natin ito. At syempre po, Father Franz, may kasama po tayong dalawang eksperto
Siyempre, Siyempre. yung dalawang eksperto po na ito, sila po ang magbibigay liwanag sa atin kung ano-ano po ba yung laman po at kahalagahan po doon ng ating Museo de la Virgen. Pakilala na po natin sila, Father Franz. Ayan, syempre, kailangan natin ng mga batikang tao, no, na Amen. talagang makakapagpaliwanag sa atin, no, kung ano nga ba ang mga nasa loob ng Museo de la Virgen. Syempre, una nating tatawagin yung isang kilalang deboto din, no, ng Our Lady of Antipolo and a major antique donor ng Museo de la Virgen ng Antipolo Cathedral. No? Siya ang president of the Silang Parish Council for Culture and Heritage and Silang Historical Society, vice president of Cavite Historical Society, and is a faculty member of the Department of Social Science and Humanities sa De La Salle University, Dasmariñas. Bigatin na bigatin to. No? Amen. Pinapakilala natin si Mr. Philip Lacson Medina, si Sir Philip. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Sir Philip. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating lahat at sa ating mga kamanlalakbay na nakikinig po ngayon. Ayan. Ngayon, meron din tayo isa pang kasama. Ito ay isa sa mga pride ng City of Antipolo. Ayun. Nagmula ito sa isang talagang mga kilalang pamilya, no, mula sa bayan ng Antipolo. Siya Amen. ngayon ay chairman of the Cultural Heritage Committee ng International Shrine Ministry of Antipolo Cathedral at siya rin ang co-chairman of the Executive Committee for the Solemn Declaration of the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. No, napakarami niya nang naitulong sa Amen. ating pandaigdigang dambana at siya rin ay isa sa mga may malaking tulong at ambag, no, sa pagtatayo ng ating museo. Pinapakilala ko si Mr. Eric Leyva. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Kuya Eric. Viva la Virgen, kapayapaan sa ating mga nakikinig sa atin sa araw na ito. Ayan. Amen. So, paano yan, Father Franz? Simulan na po natin yung kwentuhan. Siyempre, no. Unahin natin si Sir Philip. No po, Sir Philip, no. Nakakatuwa po na maraming nakolektang kagamitan na may kinalaman po sa Birhen ng Antipolo para sa museo na ito. Paano niyo po sinimulan yung pagkokolekta ng mga naipagkaloob niyo ng mga artifacts sa ating museo? Nagsimula yung aking pananaliksik bilang bahagi na rin ng aking misyon dito sa Bayan ng Silang. Sa aking pag-aaral, kasabay nauna sa Silang na itayo ang simbahan ng Antipolo, sunod ang Taytay at ikatlo ang Silang ng mga Heswita. Kaya laging sa pag-aaral ko, sumasama ang mga datos mula sa Antipolo at tungkol sa Antipolo. At particular na sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya since yun yung focus ko, lagi ko siyang na-encounter and natapos ko ang aking master's noong 2013. And simula nun ay continuous pa rin yung aking research about church history and church art. Kaya lagi ko na-enkwentro ang Mahal na Birhen ng Antipolo. Ah, And sa paghahanap ko ng mga primaryang batis, kasi yun naman yung misyon lagi ng isang manaliksik sa kasaysayan, magharap ng mga primary data or mga artifacts tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan, doon ko nakikita online o kaya mismo sa mga antique shops, ang mga iba't ibang larawan, mga novena, mga ibang mga tinatawag nating ephemera, mga gawa sa papel na tungkol sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya it's the span of almost a decade yung naibahagi ko sa museo. Kasi that was after my master's work in 2013. Hmm. oh, ang galing. Parang nadamay lang yung Antipolo pero nagkaroon na po kayo din ng interest, ano, sa Mm. Antipolo. Ang At galing. ang nakakatuwa po dyan, sa pagdaan ng panahon, habang nakokolekta niyo po yung mga bagay na ito, talagang pagkatapos po noon noong natanong lang natin si Sir Philip, meron po ba kayong mga pwede po nating mailagay sa ating museum? Walang, walang atubili, talagang napakabilis po na sinabi po niya na, yes, marami tayong Wow, mailalagay din sa museum. Sabi very ko, talagang generous.
ang pagpapadala ng Diyos. Talagang napakagaling po sa pamamagitan po ng ating pong isa po sa ating mga batikan po na kolektor ng mga artifacts po na ito si Sir Philip. Nakakatuwa po. Amen. Amen. Ayan. Ngayon po, syempre, gusto natin tanungin din si Sir Eric. No, Sir Eric, paano po ba binuo nitong ating Cultural Heritage Committee ng International Shrine Ministry yung konsepto at plano po ng museo? Meron bang kayong masasabi na parang mahahalagang detalye na kung saan na ito yung maganda malaman ating mga kamanlalakbay kung paano po nabuo itong ating bagong museo? Viva la Virgen sa ating lahat. Masayang karanasan sa akin bilang malagay na isang chairman ng heritage ng ating shrine na maging parte ng isa na pagkokonsepto ng isang museo na napaka-importante na makita hindi lamang ng mga taga-Antipolo kundi ng mga deboto ng mahal na Birhen. Naniniwala ako na isa to sa preparation natin na ginagawa para sa ating declaration sa International Shrine sa January at naniniwala rin ako na napaka-importante na malaman nila yung pinagmulan, yung history na pinagmulan ng ating mahal na Birhen. Kaya pinagpapasalamat natin dahil maraming nagbigay ng kanilang ng panahon, nagbigay ng kanilang mga personal na ambag para maisakatuparan natin yung mabuo natin na yung museo sa ngayon po. Yan. May bahagi ko lang si Kuya Eric sa pagbubuo ng museum. Talagang sinasabi niya maganda. Dito yan ilagay para yan unang makita ng mga tao. Dito sunod-sunod yung parang ang lawak ng kanyang pag-iisip doon sa mga inilalagay natin sa museum. Yung sa nagiging ikot na nagdaloy. Kaya napakahusay. Amen. Ayan, tatanungin naman natin ngayon si Sir Philip. Ano po sa inyong mga koleksyon yung naibinigay sa ating museo? Ang masasabi po ninyong may kakaibang halimbawa ng kasaysayan na nagpapakita ng debosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo. Kalimitan sa mga naibahagi ko sa museo ay mga tinatawagang ephemera or mga iba-ibang articles, paper articles na gawa sa papel. At kalimitan kung gawa sa papel ito ay marurupok, very fragile, at madali itong masira sa pagdaan ng panahon. Kaya nakakatuwang maraming mga gantong artifacts ang nabubuhay pa rin dahil ibig sabihin pinangalagaan iyon ng mga deboto. Hindi siya hinayaang mabasa, masira ng ulan, o kaya maarawan at tuluyang magato o kainin ng anay. Kaya mahirap maghanap ng mga lumang novena, mahirap maghanap ng mga lumang pagsisiyam, o kaya yung mga kasaysayan na maliliit na booklet. At lalong-lalo na mahirap maghanap ng mga malalaki, mga large format posters na mga nakakwadro. So particular na dun sa mga naibahagi ko, yung pinakamalaking kwadro, dun ako namangha. Yun ay nakuha ko sa Las Piñas. So itinawag rin lang sa akin ng isa kong kakilala na alam na ako ay nagkokolekta ng mga larawan ng mahal na ina ng Antipolo at sinabi sa akin, meron sa Las Piñas, tawagan mo. So yung mismong gabing yon, niluwas ko siya. Galing pa akong Cavite, pumunta pa ako ng Las Piñas para tingnan yung kwadro. At doon sa mabilis na pag-uusap namin ng may-ari, nakita ko yung larawan ay pre-canonical coronation kasi makikita mo na iba yung suot niyang corona. Then after yun makuha, nagsunod-sunod yung mga larawan. Dumating yung larawan na maliit na 1947 na nakoronahan na siya. Dumating rin yung mga lumang mga silver albumen photographs. Doon ako namamangha kasi ito yung mga larawan na nakikita ko lamang sa mga libro, mga na-publish ng libro ni Ma'am Manina, pati ng mga libro ni Sir Michael. Pero ito, first hand, makikita mo yung mga items na na-print na sa mga libro. And iba yung feeling, especially for a researcher like me, to hold with my hands the actual photographs being printed to the book. So doon ako natutuwa. So halos lahat naman nung naibahagi ko ay maituturing ng rare kasi nga gawa sila sa papel, they are very delicate. Yung isang libro na pinakita ko kay Brother Ivan ay halos wafer-like kasi talagang ingat ka na dapat sa
buklat nun. Pero pag Mabigat tinignan mo ang yung mga pages, ang Oo. nakasulat ay Recuerdos de Antipolo. So magandang maano rin siya, ma-translate. Kasi from Tama. Spanish to English. And doon natin makikita ang storya, yung mga recuerdos, mga kwento, mga memorya ng mga tao tungkol sa kanilang paglalakbay nung panahon na naririto pa sila. Amen. Wow. Kaya talagang pagtsatsagain po natin na ma-translate po at malaman po kung ano po yung laman po ng mga dokumentong iyon. Actually nga po, naalala ko nga po na talagang sumagi po sa isip ko ngayon lang ay talagang sa pagdaan po nung panahon po na nagtanong po tayo ng iba't iba pong mga koleksyon na pwede pong mailagay po doon sa ating museum. Talagang grace talaga siya na dumarating po, no? Kasi kagaya po ni Sir Philip, ang isa pong naalala ko ring nabigay sa ating museum. Kung mapansin niyo po doon po sa harapan ng museum natin, meron po doon parang malaking bilog na kahoy na may nakaukit po na imahe ng Birhen ng Antipolo. Hindi pa po namin ito nalalagyan ng tamang description pero maganda po malaman ng ating mga kamanlalakbay. Alam niyo po, yung pong reliebe po na yon, nakita po namin ni Father Nante June po nitong taon na to. At doon po siya nakalagay doon sa mismong Kalye Crisologo sa Vigan. Di ba po, no? Yung isipin po ninyo, yung talagang Lahat centuries na old po nakarating. na daan, as magugulat po tayo, meron pala dong larawan ng Birhen ng Antipolo. Nataon po pala ito isang school at ang pangalan po ng fundadora ng eskwelahan ay Paz. Kaya Ah, po, yun po yung parang ang naging patrona po ng eskwelahan ay ang mahal na birhen po ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Kaya nga po sabi ko talagang habang binubuo po itong museum na ito, grace upon grace talaga sa pagdami po ng mga pagdaan po ng mga nagko-contribute dito po sa ating museo. sabi At nga ni Father Nante, no, pag mm, gusto ng Diyos, no, siya yung ayan, nagpapadala ng mga tao, ng mga pangyayari. Kaya tama nga blessed po. na blessed tayo kay Sir Philip din at kay Kuya Eric. Opo. Ay, ayan, maganda Kuya Eric. Tatanong po natin kay Kuya Eric, no. Kuya Eric, maaari po ba niyo kaming bigyan ng parang description ba? Kunwari po kung papasok po tayo sa museo na ito, ano po yung iba't ibang bahagi po ng museo? Meron ba siyang mga special gallery or special feature po na maganda po malaman po ng ating mga kamanlalakbay? Okay, para sa ating mga kamanlalakbay, pagpunta po natin sa ating Museo de la Virgen, sa pagpasok po ng ating entrance, makikita po natin doon yung unang larawan ng altar ng simbahan ng Antipolo na tinayo during 1630s. Oh. Makita niyo po yung larawan niya, yung pagkatapos po noon ay makikita natin yung ruins po ng simbahan ng Antipolo bago po siya binomba ng mga ng eroplano ng Amerikano at matatagpuan din natin doon yung habang kinukonstruct na po ulit yung ating bagong simbahan noong 1954 sa pangunguna po ng ah, mga kasamahan natin during ng mga panahon po na yon. Matatagpuan din po natin dito sa ating museo yung iba't ibang larawan ng Birhen ng Antipolo na during the iba-ibang panahon, sa Mm. pagbabago ng panahon. Nandyan din po ang old bell ng ating pong simbahan. Mayroon po tayong apat na bell dyan na parang during the 19, medyo matagal na rin po. Yung isang malaki na bell po natin ay nandun pa sa ibabaw po ng ating bell tower po ngayon. Nandyan din po yung mga dating damit ng ating birhen. At sa pinakahuli po na part po ng ating museo ay makikita niyo po ang mga larawan kung saan-saan na nakarating ang ating mahal na birhen sa kanyang mga panlalakbay sa iba-ibang parte po ng ating bansa at sa ibang bansa po. Yun po. Amen. Grabe po no, ang dami pong laman nitong ating museum. Talagang kapag pumunta po kayo, maaakita po kayo ng talagang yung kwento no, nung debosyon,
nung paglawak po nung kaalaman po tungkol po sa Mahal na Birhen, no? Sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Galing na Father Franz, no? Kaya nga eh, ang galing, yung parang talagang very organized. Tapos Mhm. talagang pag inikot mo siya, talagang para kang dumaan talaga mismo sa kasaysayan. Mhm. Yan. Kaya tatanungin din natin ulit si Sir Philip bilang isa pong eksperto no, sa pamanang kalinangan ng at sa pag-aaral ng sining. Paano po ninyo nakikita ang kahalagahan ng isang museo, lalo na sa isang simbahan ng peregrinasyon gaya po ng Antipolo na isang dambana? Ang pagkakaroon ng isang museo ay pagkakaroon ng isang institusyon para sa kultura at sining. Gaya nga na nabanggit ni Brother Ivan kanina, base sa kanyang mga pag-aaral at nailathala na rin niya sa kanyang libro. Ang museo ay isang institusyon ng kultura at sining at ito ay maaari ring maging isang sentro ng edukasyon at nagpapakita ng mga iba't ibang cultural material na or mga tinatawag nating mga artifacts or mga objects na representasyon ng ating pamumuhay noong araw. At gayon din ay representasyon ito ng masasabi nating faith heritage ng mga tao at ng mga deboto. At sa mahabang panahon na nakasama natin ang Mahal na Birhen ng Antipolo, ay napakaraming cultural material ang nagawa ng mga Pilipino bilang pagpapakita ng kanilang debosyon sa mahal na ina at ang gusto nilang paglapit kay Heso Kristo. At doon, mapapakita yon ng ating museo mula doon sa mga gamit na ipinakita. Pero higit sa lahat, beyond the objects, ang mas marami dapat nating makuhang learnings at lesson ay yung dami ng tao, yung haba ng panahon na sinihaba-haba ng panahon ay ito ay ating pinahahalagahan ang mga objects na to bilang bahagi ng ating kultura, bilang mga Pilipino at bilang mga Katoliko na nananalig sa mahal na ina ng Antipolo. Amen. At Sir Eric, alam ko po, syempre kayo po ay taga Antipolo, kayo po ay taga dito po sa shrine talaga po natin, simulat sapul, ano. So, bilang isang taga Antipolo po, ano po yung pakiramdam po ninyo na may nabuo po na ganitong museo na syempre malaking bahagi po ng kasaysayan, hindi lang naman po ng simbahan, kundi pati rin po ng bayan po ng Antipolo. Alam niyo po, masaya ako kasi naging parte po ako ng isang museo na magtaguyod at bumuo ng isang museo ng Antipolo. Bilang isang dito naninirahan, it is parang something you can be proud of. Na parang ang mangyayari po ay pati yung mga kaanak-anakan po at yung mga susunod na henerasyon ay makikita nila yung ating maliit na kontribusyon na nabibigay po natin para sa pagpapalawig po ng kaalaman para sa mga susunod na henerasyon ng tungkol sa ating mahal na Birhen. Maibahagi ko lang din po um, uh, gusto ko yung bahagi, alam niyo po meron po akong mga hawak na siguro mga ganyang kakapal po na mga old pictures na ngayon po ay nakadisplay po dyan sa museo. Nahawakan ko po yan 15 years ago. Hindi ko alam ano po yung koneksyon, pero naniniwala ako na yan po ay plano po ng Mahal na Birhen. Nahawakan ko po yan during the, I think, three na past na mayor ng Antipolo. Binigay po yan sa akin ng isang matandang taga-Antipolo na hindi ko na po naibalik. At during that 15 years, kailan ko lang po yan binalik ko po yan kay Father Nante without knowing na maglalagay po tayo ng ano po ng isang museo. Kaya natutuwa ako, sinasabi ko rin po sa ating Rector Father Nante Tolentino, siguro may plano talaga ang Mahal na Birhen diyan sa mga larawan na yan. Dahil kung tutuusin, yung mga larawan po talaga ay medyo matatagal na po. At isang malaking karangalan po na maging bahagi bilang isang tubong Antipolo at ang aming pamilya ay naninirahan din sa Antipolo na nasasaksihan po natin na maraming mga kabataan ang pumupunta sa museo at nasasaksihan po nila kung ano po ang history at kung ano po ang mga naganap bago sa mga panahong ito.
malaking bagay po na makakatulong sa kanila at dadalhin po nila sa mga susunod na henerasyon pa po. Amen. Grabe, Grabe. nakaka-touch, no? Talagang Kasi isipin nyo, no, isang taga-Antipolo, no, talagang nagpapahalaga sa kasaysayan, no, ng Antipolo. Kasi ako personally po, taga-Antipolo ko. Pero nalulungkot ako kasi minsan yung mga taga-Antipolo parang walang pagpapahalaga sa kasaysayan. Daming nakakalimutan mga tao. Kaya bibihira yung mga katulad ni Kuya Eric, no, na may puso sa kasaysayan, may puso doon sa na mga nangyari sa nakaraan, no? Kasi ito yung kailangan nating mga taga-Antipolo, no? Lalo na sa mga taga-Antipolo para matuto tayo mula sa nakaraan at para talagang meron tayong nagagawa sa kasalukuyan. Kaya masalamat tayo talaga kay Kuya Eric. Amen. Father Franz, syempre po, di dapat mawala yung ating pong kwentuhan tungkol po sa kanilang personal na pamamanata sa Mahal na Birhen. So, Father Franz, paano po ba natin, maganda yung tanong po sa kanila to? Ayan, yan. Sa kanilang pagbabahagi, no, alam natin na talagang debotong-deboto si Sir Philip tsaka si Kuya Eric to ng Mahal na Birhen. Kaya pwede po ba kayong magbahagi, no, ng inyong personal na pagdedebosyon, no, sa ating mahal na ina? Tapos, meron po rin ba kayo yung natatanging karanasan na talagang naramdaman niyo yung presensya ng mahal na ina na nagpatibay ng inyong pananampalataya at pagdedebosyon din sa Kanya? At sa ginagawa niyo rin pong paglilingkod ngayon, paano kayo natutulungan inyo pong pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo? Unahin natin si Sir Philip. Banggit ko na to sa mga ilang ng mga nakakilala sa akin, sa mga kaibigan ko. Alam naman nila nung 37 years old ako ay nag-undergo ng angioplasty dahil na rin sa trabaho, dahil masyadong mabilis ang panahon, hinahabol natin ang lahat, gusto natin marami tayong magawa. Pero humantong yon sa puntong ang katawan natin ay humina at ako ay inatake sa puso at nadala sa ospital. At habang iniintay ko ang aking operasyon, fini-figure out pa ng mga doktor na kung totoo nga ba akong inatake sa puso kasi nga very young age, hindi nila pa maisip na parang nirule out pa nila. So from 11 o'clock to 7 o'clock, nag-iintay ako sa emergency room. Ganon. Na nakakabit sa akin lahat ng equipment. At ako rin lang mag-isa doon. Minsan-minsan pumapasok yung ate ko sa cubicle na yon ng emergency room at iniintay nga kung kailan ako ma-ooperahan at yung puntong yon nagdarasal ako at kinakausap ko ng taimtim ang mahal na Birhen. Sinasabi ko, Mama Mary, ito na ba? Heart attack na po ba ito? Ito na ba yung nararamdaman ko? Pero bakit hindi siya masakit? Parang mabigat lang. Anong gagawin ko? Parang hindi ako natatakot kasi alam ko namang parang kaya ko pa ho ba? Meron ba kayong pagagawa? At kung ano man yung pagagawa niyo, gagawin ko. So parang ang pumasok sa isip ko noon, nung time na yon, ay meron pa akong mga kailangang pag-aralan. Meron pa akong mga pending na hindi nagagawa sa aking mga research. At yun yung pumasok sa isip ko na yung mga susunod ko mga pag-aaral ay puro pag-aalay para sa kanya, pagdadakila sa kanyang pangalan at sa pangalan ng Jesus. At after noon, yun, gumaling ako na after 3 days, nakalabas naman ako agad. Ganun lang pala kabilis yung angioplasty. And since then, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral ko tungkol sa church art at saka sa church history. At pumasok na nga rin ako sa PhD program para ituloy. At lagi kong ipinapasok ang pag-aaral tungkol sa simbahan kahit na nasa Universidad ako ng Pilipinas na sinasabi nga nila mas bagay nga raw yung study ko sa UST. Pero nasa UP ako. Pero tuloy-tuloy at sinusuportahan naman ako ng mga ng mga profesor kasi nga iba siya sa mga usual na pinag-aaralan at mga proposals sa universidad. At after noon, ang masasabi ko nga ang mga miracle sa akin day after day, parang ito yung nagpapalakas at nagbibigay pa sa akin ng ng buhay para ituloy-tuloy. Iniisip ko nga ano pa nga ba mission ko? Ano pa bang gagawin ko? And
marami pa akong assignment actually sa aming parokya, sa aming dambana, at gayon din sa mga inire-request pa sa akin na mga pag-aaral. Kung ano pa yung mga simbahan dito sa Cavite ang pwedeng i-declare as important cultural property. So I guess that's my purpose in life. And it's happy to know what's your purpose in life at binigyan ka ng pagkakataon ng mahal na Birhen na magawa ang mga ganung bagay. At ito naman ay para sa ating pananampalataya, sa pagpapalalim ng ating pananampalataya dahil napakarami pang pwedeng gawin. We're just only scratching the surface of what we can do. And what we're doing is actually for the next generation, katulad ni sinabi ni Sir Eric. Ito ay ginagawa natin upang may continuity ng ating faith na may maipapasa tayo sa susunod na generation. Amen. Maraming salamat po Maraming sa salamat po, pamahagi. Sir. Opo. Okay, Sir Eric, kayo naman po, same question lang din naman po, no? Paano po kayo nagdedebosyon sa ating mahal na ina? May karanasan din po ba kayo? No? At paano po nakakatulong yung inyong pagdedebosyon sa inyong paglilingkod din na ginagawa po ngayon? Alam niyo po, gusto ko lang i-share. Ito ay sinishare ko rin sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala. Last year, na-diagnose po yung aking ama ng cancer. Isa to sa mga dahilan bakit naramdaman mo yung presence talaga ng mahal na Birhen. Kung paano niya sinasagot yung ating mga panalangin. During that time, sinabihan kami ng doktor na sana yung cancer ni tatay ay hindi po kumalat. Kumalat. So the next day, nagkaroon siya ng PET scan. During that night, nanalangin po kaming magkakapatid, ang aking magulang sa simbahan ng Antipolo. Hindi po nanalangin kami na sana paglabas po ng result ng PET scan is hindi po kumalat, kundi nandun lang sa isang area na yun. Alam niyo po, nakakatuwang isipin na paglabas po ng result ng PET scan, negative po siya doon sa pagkalat ng cancer. So sabi ko nga po, yung pong sagot sa ating mga dalangin, sa araw-araw na panalangin natin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao na humihingi rin po ng panalangin, ay enough para po tayo ay magserbisyo. Ako naman po, sa maliit na paraan ko, na maibalik sa mahal na Birhen, magamit yung meron tayong konting talento, magamit para sa pagpapalaganap pa ng ating debosyon sa mahal na Birhen at sa ibang tao ay ginagamit po natin in return po sa kanyang mga pagpapala po sa atin, sa buhay natin at sa buhay po ng ating pamilya. Yun lang po. Grabe. Maraming salamat po. Lahat po talaga ng ating mga kwento talagang nagpapakita po ng talagang nandun po yung biyaya ng ating pong Panginoon. Talagang yung mga dalangin po ng mahal na Birhen ay talagang nakikita po natin at talagang ito ay nagbibigay po sa atin ng inspirasyon upang ang ating pong paglilingkod sa simbahan po ay talagang very, very meaningful. Kasi naalala ko nga po, sabi po noon ni Father Vir Mendoza sa amin, kapag po talagang na-inspire, nagkaroon po ng debosyon, yung mga naglilingkod sa simbahan, hindi na po nahihirapan ng mga pare kasi ito pong mga naglilingkod sa simbahan, sila na po yung nag-iisip ng programa, sila na po yung gumagawa ng mga kailangan, minsan pa nga sila na yung nagpo-provide ng mga kailangan para sa mga gawain pansimbahan. At nakikita po natin ito sa inspirasyon na dulot po na ating pong dalawang guests po sa araw na ito. Kaya po, Sir Philip, Sir Eric, maraming salamat po sa pagiging inspirasyon po para sa ating mga kamanalakbay. Maraming salamat po, Sir Philip and Kuya Eric, sa ating ngayon tuwing Pueblo Amante de Maria, nagkakaroon tayo ng tinatawag na do whatever He tells you. Ito yung mga challenge natin sa ating mga kamanlalakbay. Ito ibibigay sa atin ni Brother Kendrick. Ayo po. Siyempre po para sa ating Do Whatever He Tells You, ang pinag-usapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Museo de la Virgen. So siyempre po, mga kamanlalakbay, umakyat po kayo sa Antipolo, bisitahin po ninyo ang ating Museo de la Virgen. Saan po matatagpuan ito? Matatagpuan po ito sa itaas po ng ating souvenir shop
doon po sa may right side po ng ating pong simbahan. Doon po, no, sa itaas po ng souvenir shop. Yung second floor po noon, yun po yung ating museo. Siyempre po, kapag po hindi po kayo dumalaw sa ating museo, ano po mangyayari, Father Franz? Naku, papangit po kayo. Gusto niyo po bang pumangit? Ah, Siyempre po. kaya kailangan dumalaw na kayo. Nauna. Pwede pa yun. Anong oras pa pwedeng dalawin yon? Ang ating Sabi po museum. ng ating pong opisina, ito po ay bukas po basta po office hours ng ating pong simbahan. So, nandoon po yung ating pong guide, si Brother Miguel Benavides. So, siya po ang makikita nyo po doon. At syempre po, nandoon po yung ating ACHEM na sila po yung in charge po sa pag-guide, paggabay po sa ating pong mga pilgrims sa kanilang pagpunta po sa ating shrine. Kaya po maraming po tayo matututunan sa pagpunta po natin sa ating Museo de la Virgen. Di ba, Father? Amen. Muli po, nagpapasalamat po kami sa iyo, Kuya Eric, tsaka Sir Philip, no, sa inyong ambag sa ating simbahan, lalong-lalo na sa pandaigdigang dambana ng Birhen ng Antipolo. Malaking tulong po yung mga nagawa ninyo, mga naibigay ninyo para sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Birhen at para na rin magpatuloy yung pagdedebosyon na ito hindi lamang sa ating bansa kundi sa pandaigdigan din. No? Mga bibisitang mga tao doon mula sa iba't ibang bansa. At ito rin ay magpapatuloy, no, kada henerasyon. No? Dahil meron na tayong museum, yung mga bata, no, nakikita natin, kitang-kita yan ni Kuya Eric, no, dumadalaw sa ating museum at marami silang natututunan. Marami silang kwentong nalalaman. Kaya ang ganda lang no, maikikwento ng maikikwento at maikikwento sa susunod ng mga henerasyon ang ating pagmamahal sa mahal na ina. O kaya maraming salamat din po sa inyong pagbabahagi, no, ng inyong mga karanasan, ng inyong pagmamahal sa ating mahal na Birhen. Viva la Virgen! Diba? Viva la Virgen. Virgen. At ngayon din, no, ako pala magbibigay ng pagbasa. Sabihin Opo, ko sa kayo po. Siyempre po, kayo po ang pari dito. Oo nga pala, Sa ang ating pala pong pala grupo yung ngayon. pari dito. Sa ngalan po ni Father Nante Tolentino, ang ating rektor at ang ating main host sa ating Pueblo Amante de Maria. Maraming salamat po sa inyo lahat, no, mga kamanlalakbay. At nawa, no, i-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan, post niyo sa inyong mga pages, Facebook pages, Instagram, i-share nyo, send nyo sa lahat ng mga friends niyo para makapanood din sila at matuto, no, tungkol sa Museo de la Virgen. At yan, bibigyan ko na po kayo ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumayin din. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Viva la Virgen! Virgen. Maraming Virgen. salamat Maraming salamat po. po. Maraming Thank you. salamat.